Walang basbas si Sir Lawrence itong worst retinol na ito. Pambansang tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong salit, lahat ay bibiin. Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart, heart! Alam nyo nga po dito sa ating channel kung gaano ko po kamahal ang retinol. Yes, mas iniwan ko na yung mga iba natin na mga skincare product, pero basta retinol, hindi pwedeng hindi ako gagamit. Just to give you an overview nga po ng retinol, according nga po sa mga studies and also sa aking experience, ang retinol po ay maganda para sa wrinkles, fine lines, and also para sa mga pimples. Kaya usually sa mga aging skin na po ito nire-recommend. Pero yung ibang mga doctors, pwede po sa mga bata. Kasi if familiar po kayo sa tretinoin nga, na napag-usapan na natin ito before, kung gusto nyo po pala mapanood yon, meron yan nasa description box sa baba, lalagay na lang natin yan dito sa taas. Si tretinoin nga po is a form of retinol. Mas potent nga lang po si tretinoin if i-compare po natin kay retinol. And si tretinoin, ginagamit po yan na drug para po sa ating mga pimples. Pero kailangan pa nga rin po ng doctor's prescription yun. Tapos may duration lang yun. Hindi pwede siyang gamitin araw-araw. Napansin ko nga rin po, itong retinol mga kamukha, hindi po siya overnight success. Hindi kayo makakakita agad ng effect ng isang araw, isang linggo. Ang mga retinol po talaga, it will take months or years. Ang isa po sa nagandahan tayo na produkto nga po dito sa ating channel ay itong Good Molecules. May separate video nga rin po tayo nitong Good Molecules na ito at makikita nyo nga po yan sa description box sa baba. Nagandahan talaga ako dito mga kamukha. Actually, nakaubos na nga po ako. Pangatlo ko na to. Pero, ito yung worst na nagamit ko. I'm sure maraming magtatanong sa inyo at sasabihin na, Sir Lawrence, akala ko ba isa sa magaganda yan? Ba't naging worse? Opo mga kamukha, worse ito kasi this is fake. Nabibiktima pa rin pala tayo ng peke mga kamukha. Kasi po, yung time na ito, hindi ko na dapat siya ipopost mga kamukha. Kaso nga lang, ang dami sa inyong nagsasabi na need ko ito i-post. Kasi gusto ko good vibes na nga lang dito sa ating channel eh. Pero alam ko may platform ako and kailangan ko po sabihin sa inyo, opo, may mga umuuso na peke nito. Naubusan kasi ako ng stock from Good Molecules Philippines. Kaya make sure na sa legit shop kayo mga kamukha. Tapos nakampante ako. Kasi akala ko nga po walang peke nito. So umorder ako sa ibang shop at hindi doon sa pinaka-legit shop kasi nga po na out of stock. Hindi ako nakapaghintay kasi nga gusto kong gamitin na. Ubus na po yung isa ko nito kaya wala na akong choice kundi bumili sa ibang shop. Pero mga kamukha, peke. Pag-usapan po siguro muna natin kung paano natin madidistinguish ang peke sa original. Alam nyo, kapag titingnan nyo siya, di ba mukha naman siyang original kasi ganito siya. Pero, once na idikit nyo po siya sa original, ibang-iba na siya mga kamukha. Ayan po siya. Ngayon, pag-usapan natin. Ito ang original, ito ang fake. Umpisahan natin sa size nila mga kamukha. Para sa size po, ang original is mas maliit if i-compare po natin sa peke. Yan po ang una nyong titingnan ha. Dapat medyo maliit ng konti compare dito sa peke. Pero of course, kung wala naman kayo nito, di ba? Paano kayo makakapag-compare? Ngayon, let's go naman sa kanyang kulay. May kaibahan nga po sila sa kulay. Kung papansinin nyo po, in person ha, ito pong original, ang kulay po nito ay medyo nasa purple side po siya. Purple po yung kulay niya. While ito naman pong peke, nasa pinkish na po siya. Ayan, medyo pink na po yung kulay nitong peke mga kamukha. And then ito pa siya. Kung titingnan pa po natin further, yung mga text ng original ay maganda ang pagkakaprint. Very precise ang printing ng original if i-compare natin sa peke. Tingnan nyo ang difference. Ayan. Precise printing ang original,
While sa peke, kung makikita nyo nga po yung peke, medyo bold, hindi ganoon ka-precise ang lettering. Tapos medyo malabo siya mga kamukha, mataba. Ito kasing original, kung mapapansin nyo mga kamukha, precise siya. Ang ganda ng pagkakaprint niya. Isa rin sa dapat yung tingnan is dapat may serial code siya mga kamukha. Etong original ay may serial code po ito if i-compare po natin dito sa peke na walang serial code siya. Pagdating sa amoy niya mga kamukha, ito pong original, amoy oil siya. Opo, amoy oil siya. Yung mga ginagamit ko na mga oil, parang mantika, medyo ma-associate natin siya sa ganong amoy. While ito pong peke, amoy floral. Mapagpanggap ka ha. Akala siguro tuloy ng iba, ay ang bango pala ng retinol ng Good Molecules. Pero ito medyo floral po yung kanyang scent. Though alam nyo ha, at ikukwento ko ito mamaya, pareha silang halos yellowish yung kulay. Ayan. Mamaya may ikukwento ko sa inyo kung bakit ganyan siya. Pero ayan po yun. Then for the consistency, ito pa yung giveaway para sa inyo. Yung peke, hindi siya ganun ka-creamy, parang foamy siya, hindi siya ganun ka-smooth. If i-compare po natin sa original, na ang smooth niya. Very smooth, manipis ang kanyang consistency. Ayun o, kung makikita nyo po, iba yung consistency niya. Parang foamy siya, parang medyo may pagka-rough ng konti. If i-compare po natin sa original, na ang kanyang consistency ay manipis. Let's go na nga po sa experience natin dito sa buwisit na peke na to. Tinry ko talaga siya mga kamukha. So naubusan nga po ng stock dito sa original or doon sa legit shop. So umorder ako sa iba na nagtiwala ako kasi akala ko nga po walang peke. Nung dumating ito mga kamukha, ito kasi nakatago na doon sa ating stock no. Kaya hindi ko siya namalayan kasi kung titingnan nyo naman siya alone, kung hindi nyo talaga siya susuriin, mukha naman talaga siyang original. Ngayon, si Sir Lawrence, gumamit ako sa gabi. Nang napansin ko sa kanya, sabi ko, may amoy na pala ngayon yung Good Molecules. Alam nyo talagang hindi ako nag-isip na may peke nito. Kasi parang wala namang magpapeke nito, di ba? Kaya akala ko new formulation, new consistency siya. Sabi ko talaga nung una kong gamit, may amoy na siya. Tapos medyo kakaiba siya, medyo makapal siya. So ako, apply sa gabi. This happened noong November of 2024 na po siya mga kamukha. So apply. Then sabi ko, medyo mahapdi Sabi ko, may tolerance na ako sa retinol, pero medyo mahapdi siya and everything Then, pinagpatuloy ko siya kasi nga po may tolerance na ako. Everyday ko na pong ginagamit yung retinol. More pahid si Sir Lawrence. Tapos, ang napansin ko after mga 2 days, 3 days, nagkakaroon ako ng mga unti-unting pimples. Meron nga po tayong hypersensitive skin na diagnose po tayo ng ating doctor. Kaya maganda nga rin po tayo na human guinea pig. Kasi magre-react talaga yung skin ko kapag may mali, di ba? Ganon tayo ka-sensitive. Ang nangyari nga po, nagkakaroon ako ng mga pimples. Sa pansin ko, sabi ko, baka ito ay purging lang. Kasi ang retinol nga po, may chance na mag-purge tayo. Ngayon, after ilang days, ito na ang nangyari sa akin. Yes, nagkaroon po ako ng cystic pimples dito sa ating side ng mga faces. Nagkaroon nga po ako ng mga pimples dyan at tingnan nyo po yung ating video. Pambansang tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong sulit, lahat ay bibiyin. Nung lumala na nga po siya mga kamukha, sabi ko, bakit parang may mali? Tapos doon ko na nga po chinek, ito. Pinag-compare ko sila at I therefore conclude na peke po itong nabili natin. Then we asked different sellers and they confirm na may peke na nga po na Good Molecules. Kasi ito pala si Good Molecules nga na ito ay foreign brand at sikat na nga rin po sila. Kaya may tendency talaga na mapeke siya. Pero alam nyo, to be honest
Itong peke, I think there is retinol kasi nagye-yellow din siya eh. Pero pagdating sa retinol kung ilang percent siya or pagdating sa retinol sa formulation itself sa mga ingredients na pinaglalagay nila, nako, medyo doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi nga po, okay na po yung skin ko sa retinol, may tolerance na ako eh. Pero when it comes to this, especially sa good retinol, kasi nakailan na nga po ako nito, and then with this one, ako, nagpimples ako. Ang hirap talaga maging pambansang human guinea pig nyo eh. Tapos ang nangyari pa noon, I think yung November nga na yung taon na yon ay wala na rin ako mabilan nito. Kaya nagtry ako ng iba, which is eto. And actually, ang ganda nito ha. Kung papapiliin ako sa lahat ng mga retinol na na-try ko, ito ang pinakamagandang na-try ko. Gagawa tayo ng separate video nito mga kamuka. Pero ayan nga, ibang usapan na ito. Pero yan nga mga kamuka, yes, I've tried the worst retinol so far. At ito yung peke, yes, siguro may retinol silang nilagay, pero when it comes to consistency, ewan ko kung anong mga pinagagawa nila dito. Kaya walang kasiguraduhan. I'm so sorry. Walang basbas si Sir Lawrence itong worst retinol na ito. At dahil nga po na pag-uusapan na natin yung about sa retinol, meron po tayong video ng 5 things I wish I knew before using retinol. Before po kayong gagamit ng retinol, make sure na mapanood nyo po itong video na ito. Andyan po yan. Syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan mga kamuka? Paalisa po ako. Pambansang ginipig nyo, si Sir Lawrence. Paalisa po ako. Click nyo na to.